scores nila? Yeah, naka-total of 6 tayo po doon and panalo naman po tayo lahat sa game na yun. Although meron tayong mga game na nag-score is 2-1, so iba 6-3, iba 7-3 like that. So hindi naman ganun kalayo yung kaya maganda talaga exposure sa amin yung Taiwan kasi yung iba rin namin nakalaban sa Taiwan game na yan may iba daw naglalaro ng professional league nila. So maganda exposure for the team, lalo na dun sa ibang kasama namin ng mga bagong player talaga. Bakit nga Taiwan yung pinili natin na training camp? Yeah, tinanong din yan sa akin ang coach ng Taiwan kung bakit yun ang pinili namin lugar. Sabi ko sa kanila, dahil ang Taiwan ay maganda ang program sa kanilang softball. So gusto namin makita kung paano sila mag-training doon, kung paano yung mga ginagawa nila, yung mga facility na kanilang pinag-trainingan gusto din namin makita. So compared to other Southeast Asia or Asian country, I think Taiwan is the best kung training camp. At syempre, Japan kung sakali mabibigyan din kami ng chance na. So maganda rin experience for us. Anong schedule natin sa SEA Games? Kailan po magsimula ang softball? Yeah, ang first game po namin ay December 15 at ang una namin kalaban ay ang Singapore. So, matatest na po agad natin kasi yun ang nakikita rin namin lahat na possible na makalaban namin. Kumbaga, ina-expect namin na makalaban namin sa finals. And then Singapore, then next? Singapore, then December 16, Malaysia. Yeah, then December 17, double-header game kami against Thailand and Indonesia. Then rest day kami ng December 19, then December 20 is the final game, championship game. Okay, questions? Yes, Gab. Okay, so Gab Peras, People's Taliban Sports Corner, nababati ng advance Merry Christmas and Happy New Year, PSA family. Kay Coach Ana muna ako. Sa pagkakaalam ko, si Oriabel Palma is also competing abroad as an import sa iba't ibang mga teams, no? And of course, may mga ilan na may mga magagandang international exposures either as part of the Blue Girls and as part of the import. Gano'ng malaking katulong itong mga international exposures to make sure that the country is well prepared for the medal campaign para dito sa SEA Games. Yeah, because Oriabel Palma is considered our number 1 pitcher. So malaking tulong talaga na na-experience siya ang mag-training abroad. Kasi nakita ko yan ng Asia Cup. Kung i-compare ko siya ng mga last 2 years, ang laki talaga ng in-improve niya. Hindi lang physical niya, kundi talagang nag-mature talaga siya lalo na dun sa game. So malaking tulong yung mga international exposure, even individually for us. As an head coach ng mga team, kasi kailangan talaga na may mga fundamentals and competitive spirit tayo when it comes sa team chemistry, gelling, at iba pa. Ano ba sa darating na SEA Games, kasi matagal na kayo nawala sa SEA Games at ngayon lang kayo bumalik, ano ang mga nakikita ninyong fundamentals na maaaring magamit to improve on, to be a better team, at para at least maging at par tayo sa mga iba't ibang competitors natin, especially sa Singapore na top favorite natin? Yeah, kaya nga sinasabi ko din sa ating mga player, yung preparations talaga namin, everyday ng preparations namin, kailangan talaga, even practice pa lang, competitive na kami. So, physically then, even their mental side, meron kaming training about yung mental nila, yung preparations namin sa mental toughness nila. Kasi, lagi isa rin sa mga sinasabi ko sa kanila, even okay ang skills namin, pero in a pressure situation talaga, mas nagtatap lagi ang mental. And at least kung may pressure and nag-struggle sila, if they are mentally tough, sigurado ako and panatag ako na makakabalik sila because yung mental preparations nila maganda. And at the same time, is yung lahat ng mga experience talaga namin in the past tournaments and yung mga seniors ko talagang sila yung nag-i-step up at nangunguna para dito sa mga darating naming tournament. And nakikita talaga nila yung day by day yung improvement nila na nagiging better talaga sila as a player and as a person. Sa dalawa nating players, balikan lang muna kita mamaya. Sa dalawa nating mga players, sa tingin nyo, ilang porsyento na kayong handa? Kasi sabihin natin, it's a week, isang linggo na lang
bago ang SEA Games at talagang todo kahit kayo sa training, the final stretch of our training. So ilang porsyento ka na at sa tingin mo, kaya ba natin maigitan panlalo yung inyong nagdaang finish ninyo nung uli nagkaroon tayo ng softball event sa SEA Games? As of the moment, ako personally po, like mga 90% siguro. Kasi meron pa namang mga times para mag-improve pa ako. Pero i-make sure ko na pagdating ng SEA Games talaga makakapag-perform ako and magbibigay ko yung best ko. Kasi ayun din naman yung dahilan ng preparation namin eh. Kasi kailangan namin makuha talaga yung gold and last time 10 feet na tayo. So i-make sure din namin talaga na mag-11 feet tayo ngayon. Okay, ikaw naman. Ako naman po, 100% na po ready ako this season. Kasi po, okay na po yung ratings ko, skills ko, ready na po talaga ako for SEA Games. So, ayun po. Balik tayo kay Coach Ana. Coach, sa pagkakalam ko, after the finish niya, yung 4th place, tama ba 4th place dun sa Asian Cup? It means qualified na kayo for the 2026 Asian Games, no? So, eto talaga yung pagtutuunan ng pansin ngayon ng Blue Girls na yon. And before itong Asian Games, meron ba mga nakalinya na mga tournaments sa ngayon? Yes, tama ikaw Dan Gab, no? Because of nung last Asia Cup namin, nag-4th place finish kami, kaya na-qualified kami for the Asian Games 2026. And yes, may mga naka-line up kami after the SEA Games. Tuloy-tuloy ang aming preparations kasi alam namin mas mataas na competition ng Asian Games at yung goal namin na mag-podium finish for 2026 Asian Games. So, meron kaming mga naka-line up like the Canada Cup and we're looking talaga na magkaroon ulit kami ng training camp abroad, maybe US or Japan, yun ang aming tina-target next year, na magkaroon kami ng training camp. Kasi maganda talaga pag nasa ibang bansa ka, lalo na sa US at Japan, magkakaroon ka ng dagdag na exposure and of course, makaka-scrimmage yung iba't ibang mga clubs na based doon. Pero lastly, tuloy-tuloy pa rin ba yung pagre-recruit natin ng mga future Blue Girls natin para ipangsabak natin? Kasi may mga makikita nating dagdag talent natin galing sa palarong pambansa at ang iba pa mga competitions, yung mga ASAPIL sanction tournaments natin. So tuloy-tuloy pa rin ba ang recruitment? So till next year, thank you. Yes, Gab. Kaya ang ASAPIL ay meron kaming tinatawag na member ng developmental pool namin na ang nagbibigay ng allowance sa mga yon ay si John Henry Lurier. Kaya talagang malaking factor yun sa amin kasi iba pa rin yung mga kabataan na member na nasasama na rin sa training ng Blue Girls. Nasasanay na sila and alam naman natin in the near future, syempre yung mga batang yan na rin ang mga papalit sa mga seniors ngayon. Yan, thank you.